Si Enerio si Kuya. Brother Enerio si Kuya, good evening. Good evening, bro. Yes, hello bro. Good evening bro. Go ahead. Ang kuan sa pagbuhat sa tao sa kalibutan ba? Pila ka adlaw sige gibuhat ang tao diri sa kalibutan? Tulo ka adlaw to no, buhat ang tao. Kung Ibang pila po edad sa tong kalibutan. ibang Haom ba sa ibang araw 'yun bro. Ibang klaseng araw haom ba sa yun. Ha? ang sulat sa Bible ba haom ba sa science pod ang kuan ang edad sa kalibutan o ang edad sa paglalang sa tao ba? Ay Diri sa kalibutan. Bro, magkaiba ng bro ang kwentada dahil sa Biblia piniliwanag naman yun 2 Pedro na sa Panginoon 3:10 ba yun? 3:9. Double check ko lang ha. 3:8. 3:8. Pero ang edad sa kalibutan bro sa Biblia lahi sa science. Ito Science. sabi bro. Science. Etong sabi bro, ngunit huwag sana ninyong kakalimutan mga minamahal na sa Panginoon, walang pinagkaiba ang isang araw sa 1,000 taon. Para sa Kanya, ang mga ito ay pareho lang. Kaya pag sinabi sa Biblia, ika-6 na araw, o ika-6 na araw, ginawa ng Diyos ang tao, hindi ibig sabihin yon na ika-6 na araw ng gaya ng kwenta natin na 24 oras. Dahil sa Panginoon, pareho lang at walang pinagkaiba ang isang araw at ang 1,000 taon. Ila may edad sa kalitan sa science. Hindi ko masabi kung ano ang kwenta ng science dahil iba naman ang kwenta sa araw ng Panginoon. Bro. Yes, bro. Basahin ko tong may e-books ako dito kapatid no regarding sa yung katanungan na ilang taon na ang mundo. Ito yung pahayag no ng simbahan no. Nalimutan ko sana ba yung party yun kasi sumakto yung tanong mo dito sa nabasa ko eh. Church proposed with regard sakit nga affirms a primeval event that took place at the beginning of the history of man. Sige, dito ko na lang umpisahan. No? Nakalimutan ko yung specific na the story of the creation and fall of man is a true one. So, galing to sa libro na Essential Catholic ano ba yun? Essential Catholic basta ganun. The story of a creation and fall of man is a true one. So, tunay. Even if not written entirely according to modern literary techniques, the Catechism states the account of fall in Genesis 3 uses figurative language but affirms a primeval event. A deed that took place, so ibig sabihin yung kapanahunan na Adan at Eva, literal talaga yun kasi may nagtuturo din kasi na hindi sila literal eh. Figurative language, no, yung pagkasabi, figurative lang, pero but affirms a primeval event. So, talagang pangunahing naganap sa mundong ito. A deed that took place at the beginning of the history of man, Revelation gives us the certainty of it that the whole of human history is marked by the original fault freely committed by our first parents. The Catholic Church has always taught that no real disagreement can exist between the theologian and the scientist provided each keeps within his own limits. Yan, so walang pagtatalo no with regards to mga teologo at mga scientist. If nevertheless there is a disagreement, pero ganyan pa man meron pa ring hindi pinagkaunawaan. It should be remembered that the sacred writers, or more truly the Spirit of God who spoke through them, did not wish to teach men such truths as the inner structure of visible objects, which do not help anyone to salvation, and that for this reason, rather than trying to provide a scientific exposition of nature, they sometimes describe and
treat these matters either in a somewhat figurative language as the common manner of speech those times required and indeed still requires nowadays in every life and amongst most learned people. As the Catechism puts it, methodical research in a branches of knowledge, provided it's carried out in a truly scientific manner and does not override moral laws, can never conflict with the faith because the things of the world and the things that of life faith derive from the same God. The humble and persevering investigator of the secrets of nature is being led as it were by the hand of God of himself. Di ko maano agad yung nabasa ko patungkol sa katanungan ni Badra sa Surya kung medyo matagal. The conserver of all things who made them, they are Catholic churches dito, wait lang. Isa sa kabila siguro. Sorry. Ethically permissible dismiss story as a fiction. A question often raised in this context is whether human race descended from an original pair of two human beings, a teaching known as monogenism or a full hindi ko siya sige pero iano ko at ito pala real history. The argument is that all of this is real history. It is simply ordered topically rather than chronologically, and the ancient audience of Genesis is argued. I would have understood it as such. Even if Genesis 1 records God's work in a topical fashion, it still records his work, things he really did. The Catechism explains that Scripture presents the work of the Creator symbolically as a succession of 6 days of divine work, concluded by rest of the 7th day. But nothing exists does not owe its existence to God the Creator. The world began when God's word drew it out of nothingness. So, nagumpisa ang mundo nung sinabi ng Diyos, no, galing sa kawalan. All existent beings, all of nature, and all human history is rooted in this primordial event. So lahat ng bagay, mayroon talagang nagsimula sa primordial event, no, yung unang pangyayari, the very genesis by which the world was constituted and time began. So doon nagumpisa yung oras. It is impossible to dismiss the events of Genesis 1 as a mere legend. They are accounts of real history, even if they are told in a style of historical writing that Westerners do not typically use. It is equally impermissible to dismiss the story of Adam and Eve and fall. Ay, hindi rin. So, sana ba yun? Sige, iyan ko na lang na. Ay, ito pala. Ito, ayan. Nakalimutan ko. Na doon sa tanong mo, kapatid, hindi ko na talaga malocate kung nasaan yun. About doon sa tanong mo kung ilang taon na ang mundo, tapos kung swak ba ang edad ng mundo sa explanation ng science? Ba yun yung tanong mo? Bro? Bible. Science. So, ayon sa libro na to, no, sa nabasa ko, hindi ko lang siya malukit kung saan banda yun. Ang aral ng simbahan na ang lahat ng bagay ay ginawa ng Diyos. No? Ang explanation naman sa tagal ng eksistensya ng mundo ay walang aral ang simbahan dyan. No? So, open ang simbahan dyan sa teorya ng mga scientist. So, kung may marinig tayo sa mga sa science na ang mundo ay 13 billion years na, tinatanggap siya ng simbahan dahil yun ang pinag-aralan ng simbahan dahil walang revelation, no? Sa galing sa Diyos kung ilang tagal na ang panahon ng mundo. Ayun ang sabi dito sa libro na to. So about regarding time, kung ano yung explanation ng science, pwede mo siyang paniwalaan, bro, kasi walang dato sa simbahan na nagpalabas ang Diyos ng revelasyon na ganito na katagal ang panahon since ito ay ginawa. Ang ano lang talaga, ang aral lang talaga ng simbahan na hindi pwedeng panghawakan ng siyensya yung existence of God and all things created by God. Hindi yung tinatawag na Big Bang Theory. Walang Big Bang Theory. Kapatid.
dili tinuod ang Big Bang Theory. Yes. Ang alien dili na tinuod. Pastilan. Ang alien bro, dili na tinuod ba? Sabi na Brother Wendell, yung mga alien, nagmumukhang alien pero fallen angel yan. Mga fallen angel. Pero yung mga may spaceship o unidentified flying objects, ayun ang hindi totoo. Hindi totoo. Yung flying saucer, yun hindi totoo. Okay na bro. Ano ka pa tanong, bro? Wala. Okay na. Okay, thank you, Brother Enerio. Okay na bro. Okay. So, lipat naman tayo. Dito naman tayo sa Zoom, no? Ate Edna?